Si Boss Toyo, yung best friend niya. Hello guys, what's up? Once again, Palaboy OFW here. So for today's vlog mga idol, magre-react lang tayo doon sa nangyari sa Lipa, Batangas kasama si Boss Bullet, ang bumangga, giba. So nagkaroon ng konting kaguluhan na pinagmulan na sa sa Barako Fest kung saan si Boss Bullet ay kalahok sa mga players na mananalo ng 1 million hosted by Boss Toyo. Ang nangyari kasi base sa kwento ni Boss Bullet, gumawa siya ng video after nung insidente na kung sino man sa kanila sa mga participants na mananalo ng 1 million pesos ay paghahati-hatian nila yon lahat sila. So ngayon, nangyari na nga yung eksena. Si Boss Bullet ay umagaw ng eksena doon sa number na nila Tony Poller sa Toro Family. Yung kumakanta na yung member ng isang Toro Family, inagaw niya yung mic at nagbigay siya ng opinion tungkol dun sa nanalo ng 1 milyon na magbigay ng respeto dun sa pinag-usapan. So ngayon nga, nagkagulo yun, nagka-labo-labo na yung eksena doon, nagtataka na yung lahat. Bakit? Ang akala nila na kasama sa eksena si Boss Bullet doon sa Toro Family mga lods. So ngayon, nabash siya ng matindi doon dahil sa although mali yung ginawa ni Boss Bullet ng mga lodi. At inamin naman ni Boss Bullet na nakainom siya doon. So ngayon, na-judge siya ng matindi. Pero para sa akin ginawa lang yun ni Boss Bullet for awareness sa pinag-usapan ng lahat ng nakararami. Kung si Boss Bullet yung nanalo ng 1 milyon sigurado, ay pamamahagi niya yun sa lahat ng participants gaya na napag-usapan at napagkasunduan ng nakararaming participants. So nakainom siya, medyo nadala ng emosyon, kaya yun nakaagaw ng eksena. At after nun naayos din naman. Ngayon nagsalita si Tony Poller at marami nang bash sa kanyang Batanggenyo. Para sa akin, for awareness lang yung ginawa ni Boss Bullet. Kasi kilala ko yan si Boss Bullet, isang OFW yan dito sa Kuwait. Isa yan sa naging superhero dito ng pandemic. Isa yan sa mga tumulong sa mga kababayan nating OFW dito na nawalan ng trabaho dahil nga sa lockdown noong way back 2020. Pandemic time na dito sa Kuwait. Malaking bagay si Boss Bullet that time. Kasi namahagi yan ng kanyang tulong sa ating mga kababayan dito sa Kuwait, sa mga OFW. Or kahit dyan sa Pilipinas, hindi lang niya pinakikita. Pero may kabutihang puso yan si Boss Bullet. Hindi yan basta tarantado lang na aagaw ng eksena ng walang dahilan. So yun nga, gaya ng nakararaming pinag-usapan, na usapan nga yun na maghati-hati silang lahat sa premyo. Siguro, na-overwhelm yung participant at syempre nandun yung pamilya, nasulsulan ng pamilya or hindi napagkasunduan ng pamilya na ipamahagi yung yung premyo. Although may right sila na wag ibigay yung kasunduan. So syempre nadala ng emosyon si Boss Bullet, kaya siguro niya nagawa yun. Pero sa aking opinion lamang. So ngayon nabati ko si Boss Bullet ng nakararami. At basahin natin yung mga sinabi ng mga netizen. Haha, nasa huli nga naman ang pagsisisi. Pagkatapos mong gawin, ihagis yung mic ni hindi mo man lang iniisip kung gaano kahalaga yung microphone. Alam mo ba, hindi mag-uumpisa ang show kapag walang microphone? Pwede. Mapapatawad ka pero di malilimutan yung mga consequences ng action mo. Haharapin mo kaya huwag ka na magulat. If maraming mangbaba sa'yo kahit humingi ka pa ng paumanhin. Next time bago kumilos, isipin mo muna mga mangyayari dahil sa pera lang yan. Last mo na yan, di ka na makakatuntong dyan sa Batangas. So wag naman ganon. So ito ay sa lang to, yung kumbaga isang insidente lamang ng emosyon. So nagsorry naman na si Boss Bullet. And sana naintindihan niyo ako, naunawaan ko kung ano yung sinasabi ni Boss Bullet. Ewan ko sa iba. Pero sana makapagpatawaran na sila, lalo na kay Tony Poller. Kasi sila yung naagrabyado sa part na yon. Parang talagang nakakabastos. Pero syempre,
dumaan din dyan si Tony Pollard sa mga ganyang controversial. Kaya I hope na maintindihan ni Tony Pollard yan. So, yun lang at maraming salamat. Ikaw, Lods, ano masasabi mo sa eksenang ito ni Boss Bullet, ang bumangga, giba? So, ingat ka dyan, Boss Bullet. Palaboy OFW here. PBK 2.0. Buhay.